Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, breaking update. Diyos ko po, palasyo nataranta sa kilos. BP Sara, lahat iimbestigahan. Nako, taong bayan galit na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Sa description po, ang full video link o video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga karbi natin, nasa thumbnail po natin, hala, kakasuhan, nako, PBBM, delikado. Grabe, ito pala ang sagot sa lahat. Ano kaya ito? Yan po, alamin natin mamaya, no? Ito pala, si Vice President Sara Duterte mga kababayan ay kakasuhan, no? Ng plunder ng House panel. Naku mga kababayan, ha? Grabe po ito, ha? Ito po ay dahil sa 112.5 million confidential fund use. Mamaya, bigyan po natin ng komento yan. At eto pa. Kung nung isang araw po ay isinare ko sa inyo yung post ni Mugato, no? Yung columnist ng News 5. Eto naman mga kababayan, isa naman po political analyst, no? Binira rin po si Vice President Sara Duterte. Itong si political analyst Joey Salgado. Mamaya i-share po natin yung kanyang sinabi patungkol po sa ating Vice President Sara Duterte. At ito pa mga kababayan, nako, ito po hindi babalita ito ng mga mainstream media. Hindi po ito ibabalita ng mainstream media kasi kaya isa pong netizen ang nagsabi na please i-share nyo po ito. Ano ba ito? Ito po yung mga kababayan, Davao City to donate 14.5 million to typhoon hit LGUs. Magdodonate po ng 14.5 million ang Davao City. Hindi po ito ibabalita ng mainstream media. Alams na. At ito pa mga kababayan, i-share na rin natin to. Total, nandito na naman to. Ilang mga opisyal ng Albay inulan ng batikos dahil sa kanilang pamimigay ng bigas na may mukha ng isang mambabatas. Nako. Saan ba ang Albay? Di ba? Diyan po yan sa Bicol. Sino po ba ang mga matataas na opisyal ng Bicol? Ang naisip ko agad mga kababayan ay ang head, no, ang chef ng Committee on Appropriation na si Ako Bicol Party List Representative Saldico, di ba? Siya po kasi ang may pinakamataas na taga Bicol mga kababayan, I mean, nandiyan rin si Chis Escudero, di ba? Hindi natin alam kung baka si Chis Escudero ito, mamaya alamin natin mga kababayan, okay? Or baka si Leni Robredo kasi Bicol rin eh. Pero sa Naga si Leni si Leni Robredo sa Naga po yan. Sino ba ang politikong taga-Albay mga kababayan? Mamaya alamin po natin yan. At eto na nga, simulan na po natin dito sa picture na ito. Nako. Bobo itong katabi ko. Tapos sabi naman ng kabila, magnanakaw itong katabi ko. Siguro po nagigils na natin kung anong ibig sabihin yan mga kababayan, no? Gusto ko lang i-remind. Kumusta na kaya si Gadon mga kababayan, no? Maraming nangyayari sa ating bansa pero tahimik po si Gadon. Noong mga walang nangyayari sa ating bansa, napakadaldal ni Gadon at sinasabihan pang mga bobo. Di ba? Mga bobo ang mga kumakalaban sa gobyerno. Pero ngayon parang ang tahimik ni Gadon. Nagtatanong lang mga kababayan, baka kumusta na kaya ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Secretary Gadon. Ito ang balita mga kababayan mula po sa News 5. Nako. House panel eyes plunder case versus Vice President Sara Duterte over 112.5 million confidential fund use. Babiruin mo mga kababayan, sa dami po ng nangyayari sa ating bansa. Kaliwat ka ng bagyo ang pumapasok, maraming nasalanta, marami po ang namatay.
House panel, Kongreso mga kababayan, hindi po. Hindi po naaalis ang kanilang concentration to impeach kasi ito plunder mga kababayan, 'di ba? Pag ito talaga natuloy yan or pag napatunayan nila or pag nagawan nila yan ng paraan para maging totoo, impeach po si Vice President Sara Duterte diyan, 'di ba? 'Di ba? Alam naman natin hindi yan totoo. Gagawan po nila yan ng paraan para maging totoo. Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? No? Gaya ng sabi ko kanina, kaliwat ka ng bagyo, nasalnanta tayo ng mga unos, no? And yet, ito ang kamera, mga kababayan, nakatutok kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko nga kaya nga po nalagay ko sa ating thumbnail kanina, ito ba ang solusyon? Teka, balikan natin yung thumbnail natin, no? Ito pala ang sagot sa lahat. Yan, no? Pag na-impeach ba ninyo si Vice President Sara Duterte, wala nang bagyong papasok sa Pilipinas? Pag na-impeach nyo ba si Vice President Sara Duterte, wala nang mangungurap? Ang katanong lang po, kasi kung wala nang bagyong papasok, wala nang mamamatay na Pilipino dahil sa mga sakuna, kahit tayo isang DDS mga kababayan, ay susuportahan natin para ma-impeach yan. Kung talagang mawawala ang korupsyon, mawawala na yung mga budol-budol. Wala nang mga sinungaling sa gobyerno. Sige, suportahan po natin na impeach si Vice President Sara Duterte. Pero teka lang. Baka lumala pa ito Kasi ngayon pa nga lang, nandyan pa, may pumupuna pa sa ating gobyerno about dito sa kaliwat ka ng korupsyon. No? Di ba? Ganyan na sila. Siyempre, kapag ikaw ay balakid, no? Ikaw ay balakid sa kanilang mga plano, talagang they will make any ways, no? For you to be impeached. Yan. Mga kababayan, grabe. Ito pala ang solusyon sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Ang kasuhan si Vice President Sara Duterte ng plunder. Para magamit po nila maging grounds for impeachment. Well, anyway, sana po magtagumpay kayo. Yan. Sana po magtagumpay kayo at maging payapa na ang Pilipinas. Kasi hindi nyo naman talaga tinitigilan. Saan pa papunta yan? Ito pa mga kabayan. Kung si columnist Mugato ng News 5, ang binira po ay ang ama, si dating Pangulong Duterte. Ito naman pong political analyst sa Rappler. Rappler po ang naglabas nito mga kababayan. Political analyst Joey Salgado. Si Vice President Sara Duterte naman po ang binira. Ito po ang sabi niya mga kababayan. Filipinos have long memories. I don't think she will be able to be the Ilocano votes even after 4 years. In this age of social media, all her statement will come back to haunt her in 2028. So ang sinasabi niya po dito mga kababayan ay walang pag-asang manalo si Vice President Sara Duterte sa darating na eleksyon sa 2028. At sinasabi niya pa mga kababayan na matatandaan di umano ng mga Pilipino ang kanyang ginawa at hindi ito makakakuha ng boto sa mga Ilocano. So mga kababayan, ano bang ginawa ni Vice President Sara Duterte? Si Vice President Sara Duterte ba ang presidente ngayon? Para kagalitan siya ng sambayan ng Pilipino? Siya ba ang may kakagawan kung bakit mahina or mahina ang pag-response ng LGU? Siya na ba ngayon ang Chief Executive ng Pilipinas? Or ng Armed Forces? Siya na ba? Yun lang, itatanong lang mga kabayan kasi baka hindi po alam ni political analyst Joey Salgado na Vice President lang po si VP Sara. Ang presidente po natin ay si President Bongbong Marcos Jr. So, ano man po ang gawin ni
ni PBBM, mga kababayan, na pagdidesisyon, no? Sa kanya po yun. Tama po itong sinasabi niya rin na in this age of social media. Tama po naman, no? Nasa social media na po ang halos yung mga tao tumitingin sa social media na lang. Bihira na lang po sa mainstream media. Kasi nga po sa mainstream media, tulad ng Rappler, no? At iba pa. Mga kayo alams na yan ibalitan nyo nga yung kayong mamaya ibalitan nyo nga yung yung 14.5 million na itutulong ng Davao City dito sa mga nasalanta. Sige nga, challenge natin kung talagang mayroon tayong mainstream media. Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ng political analyst na ito na hindi mananalo si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028? Sa 2028 na lang natin pag-usapan yan. Masyado pang maaga ngayon, mga kababayan. Bakit? Kabado na ba kayo? Political analyst Joey Salgado, kabado na ba kayo? At inuunahan nyo na yung kaba ninyo para at least, no? If you do something in 2028, ma-justify ninyo. Yan nga ba? Sabihin nyo. Sabi ko na nga ba, di ba? For example, dinaya nyo si Vice President Sara Duterte. Sasabihin nyo lang, sabi ko na nga ba? Tingnan nyo yung post ko nung 2024, di ba? Sinabi ko na yan. Na hindi mananalo. Ang masasabi lang ng taong bayan dyan ay utot mo. Di ba? Ito mga kababayan, Davao City to donate 14.5 million to typhoon hit LGUs mga kababayan. So ito, sabi po ng ating isang netizen, no? Please share, no? Kasi hindi daw po ito i-share ng mga mainstream media. The city government of Davao will be extending a calamity assistance worth 14.5 million to 27 local government units in Luzon that were affected by Typhoon Karina last month. Yung Karina pa pala ito mga kababayan. So, yan. Ibinalita ba ito sa mainstream media? Mukhang hindi yata, no? So, ito pa. Ito yung sinasabi kong talagang mga politiko ito mga kababayan. Ilang mga opisyal ng Albay inulan ng batikos dahil sa kanilang pamimigay ng bigas na may mukha ng isang mambabatas. Parang si Tambaluslos lang pala ito. Tingnan natin ang balita. Ito mga kababayan. Yun ito. Highlight na lang po natin kung sino po itong Sa mga larawan, makikita ang ilang mga opisyal kasama si Albay, Governor Joey Salceda habang namimigay ng bigas na may mukha ng Ako Bicol Party List representative na si Saldico. Kailangan niya talaga nilang ilagay ang mukha. Mga kababayan, no? Kailangan talaga nilang ilagay ang mukha ni Ako Bicol Representative Saldico sapagkat siya po, mga kababayan, siya po ang head, no? Ng Committee on Appropriation na kung saan pinag-uusapan at nagde-decide kung magkano ang ibabudget sa isang distrito or sa isang departamento. Ibig sabihin ito, bukod sa pagsisipsip mga kababayan, ay ito po ay isang act of politiko, kurapolitiko at ipolitiko. Hindi ba? Anong masasabi niyo dyan? Mukhang dadami na naman ang mga ganito kayo mga nagpiprint, no? Printing company, congratulations sa inyo. Teka lang, baka may kumpanya rin itong si Saldico, no? Ng printing company. Talaga namang sahod na sahod no? Lahat sinasahod ni Saldico, no? Wala tayong magagawa. Kontraktor yan, mga kababayan, no? At ito na nga, mga kababayan, ito ang panoorin po natin at bigyan natin ng komento to. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao.
talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Diyan talaga mga kababayan, diyan talaga ako natatawa diyan sa anong gagawin natin, no? Kasi tingnan nyo sa panahon ni PRRD, marami namang sakuna, no? Nandiyan nga yung pandemic, no? COVID-19, yung volcano eruption, no? Maraming bagyo rin ang dumaan sa atin sa Pilipinas. May Marawi siege pa, di ba? At marami pang iba mga kababayan. May war on drugs pa. But former President Duterte, hindi po siya anong gagawin natin, no? Sa dami po ng problema, hindi po niya sinabi sa taong bayan, no, na anong gagawin natin. So, kasi ikaw ang punong ehekutibo, no? You have to decide, no? So, anong masasabi niyo mga kababayan? Talagang tama talaga dito si former President Duterte. That PBBM is a weak leader. Kasi isipin nyo sa harap ng camera, sa harap ng taong bayan yung kausap niya sasabihin niya, anong gagawin natin? Ikaw ang presidente, bakit kami ang tatanungin mo? Diba? Sino bang kausap niya? Diba taong bayan? Kaya nga press conference yan kasi kausap mo ang taong bayan. Tapos taong bayan pa ang tatanungin mo, anong gagawin natin? Ay kung ganun pala kami na, bahala. Grabe. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, after po ng Bagyong Christine, napakita po ng gobyernong ito, yung kawalan po nila ng paghanda, yung kawalan direksyon, yung hindi po talaga marunong, ayon nga po kay BP Sara, hindi talaga marunong maging presidente. Napakahirap po, nasaksi tayo, no? Ito po, relative. Tinignan ko po yung mga bagyo, baka super lakas talaga tong Christine. Nowhere near, no? Nowhere near sa mga super typhoon na dumating po sa atin. Sa destruction, lakas ng hangin, etc. No? Nakakagulat, pero kitang-kita po natin, no, na tayo parang kawalan po ng yung makikita mo yung presidente mo na halos nagkakamot ang sinasabi, anong gagawin natin? Ang mga salitang binibitawan ay maghihintay tayo na humupa ang baha. So, eto mga kababayan, no, si Vice President Sara Duterte, naakusahan nila doon sa sinabi doon sa press conference, sinasabi na unbecoming, no? Unbecoming public official. Yung act na yon ni Vice President Sara Duterte. How about this one, mga kababayan? Yung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na anong gagawin natin, no? Sabay kamot. Is this act of unbecoming public official? Nagtatanong lang po mga kababayan kasi kumakabira sila kay Vice President Sara Duterte. Nagsasabi lang naman ng totoo yung tao kung ano nakikita niya ngayon sa gobyerno nito, diba? But eto si President Bongbong Marcos Jr., masasabi ba nating unbecoming public official yung ginawa niya na sinabi niyang anong gagawin natin? Kasi parang hindi ka public official pag yan po ang ano mo. Pag sinabi natin public official, it is a role model, no? Siya po, lalo ng presidente, siya po ang punong ehekutibo. Kailangan niya, siya po ang mag-decide. Hindi po pwede. Kayo mga kababayan, tanggap niyo po ba na meron tayong presidente na hindi naman sinasabi natin sa lahat ng pagkakataon, but nagsasabi na anong gagawin natin? Tayo pa ang tinatanong kung anong gagawin, mga kababayan, no? Kung kami lang ang tatanungin, baka kayong lahat wala na dyan, kasi ang sasabihin namin ay umalis na po kayo, diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan?
kung kami po ang tatanungin ninyo kung anong gagawin, ay ang sasabihin po ng taong bayan ay umalis na po kayong lahat, no? Para maging maganda naman ang takbo. Kasi yung iba nating mga kabayan, no, hindi po nila alam yung yung nangyayari. Ay, yung mga utang na, ano bang pakialam ng isang ordinaryong Pilipino sa utang ng Pilipinas, di ba? Pero tayong nakakaalam na tayo rin yung magbabayad niyan, no? Tayo, kasama sila sa magbabayad, kasama rin tayo. Ako, ikaw na nanonood ngayon, kasama tayo sa magbabayad ng inuutang nila. Di ba? Tapos sasabihin nyo, may budgeting issues. Di ba? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion, patungkol po sa video na po, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.